Kumusta mga kaibigan? Babalik po muli ang Eureka's YouTube channel. And for today's vlog, meron na naman po akong mahalagang update about BIR na isi-share sa inyo. And this is all about the extension of the deadline of submission of Form 2316 using the latest version of their ALPALIS Data Entry Module version 7.2. Okay, so ito pong 2316, yung ALPALIS dito ay actually tapos na yung deadline ng January 31 pa. Pero naglabas si BIR ng extension. Okay, na ito ay na-move ng February 28. Kaya lang, since hindi pa lumalabas yung kanilang latest version itong ALPALIS Data Entry Module, so gumawa naman sila ng another memorandum na ina-extend ito ng 30 days from the date of posting ng bagong version ito. Okay, so tara at atin pong tingnan yung memorandum na yun. But before that, sa mga first timer, I would like to welcome you to my channel. This is Eureka's YouTube channel, and this channel is mainly about BIR, dedicated to assist and to educate taxpayer, katulad po, about BIR. Okay? So, I am not professional practitioner talaga, pero based lang to sa experience ko, and then based na rin sa nakakalap kong kalaman from others din. Okay, so sana makatulong sa inyo itong channel. Okay, so this is what I'm talking about. The BIR assurances related to this advisory is the RMC 16-2024 and RMC 25-2024. Sorry, medyo malabo yung scan copy, but you can check this advisory sa mismong website ng BIR. Go to www.bir.gov.ph. So sa pinaka-homepage, nandun mismo sa pinakaunahan, dahil ito ay bago lang naman, so nasa bakas pa ito. Okay, so ano ba itong advisory na to? Ito po yung sinasabi ko kanina na may bagong lalabas na version ng ALPALIS. The old version is version 7.0. Okay, so dahil doon sa bagong frame law, so nagkaroon ng adjustment sa income tax rate. Okay, kaya kinakailangang i-amend or i-upgrade ng BIR itong ALPALIS na to. Ito yung inaantay natin. Okay? Ngayon doon sa mga nakapag-submit na, dahil syempre takot na ma-penalize, takot na mag-gawal sa oras, so maaga silang nag-submit. Well, sad to say, kailangan nyo po ulitin-ulit yun. Kasi po, memorandum na inilabas na to ay stated doon specifically na kailangan ulitin yung mga nag-submit na. Okay? So, anyway, talagang kailangan natin itong bagong version dahil iba yung tax rate na dito. Okay, so let us continue. Ito naman po yung RMC 25-2024. So, ito yung latest na BIR assurances related to the submission of ALPALIS. Okay? So, ito po, in connection to the taxpayers na gumagawa, nagkukumpay ng 2316, yung may mga employee ito. So, binigyan tayo ng 30 days na deadline from the date of posting ng bagong version ng ALPALIS Data Entry Module. Okay, so you have 30 days to submit online, and then siguro sabi na rin yung pag-submit ng hard copy niya. Okay? And also, ito din nakalagay dito na doon sa mga nakapag-submit na before, kailangan talagang i-resubmit siya. Okay, so ayun, maliwanag po dito sa memorandum na ito. Kailangan i-comply natin to kasi medyo mabigat na yung mga corresponding penalty ng BIR from failure to comply with this. Okay, so that's all for now. I would like to thank you and God bless sa lahat. See you in my next vlog. That is all about oras naman yung susunod. So, until next vlog. Goodbye!